Alright, good morning mga kapuso. Nagbabalik kami rin dito tayo sa Kawit, Cavite sa makasaysayang tahanan ni General Emilio Aguinaldo, ang unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Tama yung partner. At dahil nga napaka-espesyal mga kapuso ng araw na ito, ay talaga namang napakaraming pagdiriwang na magaganap. In fact, yung unang-una sa celebration nila ngayon ay yung parada nga na nagmula sa Binakayan at Water Camp na nagsimula ng 5:30 at pupunta nga dito sa Aguinaldo Shrine. Yan, at nagsama-sama na nga po yung mga ilang kapuso nating civic organizations dahil nga isang mahalagang araw to. Dahil ito talaga ay nagpapa-remind sa atin na malaking ginawa ni General Emilio Aguinaldo. Dahil nagkaroon siya ng crucial role para magkaroon tayo ng freedom. Tama yan. Ako, dahil kung wala yan, ako, hindi pa rin tayo free hanggang ngayon, partner. At actually, nakikita na rin natin, partner, na unti-unti nga kumakapal na rin yung tao dito sa may Aguinaldo Park. Dahil balita nga natin ay mamaya ay magiging sunod-sunod na po yung magiging programa nila para nga sa araw ng kalayaan natin. Partner, libutin na natin tong mansyon ni General Emilio Aguinaldo dahil I'm sure, dyan yung interesado rin yung mga tao. Every year, feature namin to, pero I'm sure marami din dyan na, uy, ano nga pala yung mga secret passageways? Yun yung kikwento natin. Ay, nako, excited ako dyan. But anyway, partner, bago yata natin gawin yan, balikan muna natin si Rhea. So, Rhea muna tayo. Okay. Kapuso, dumating na po ang mga sumali dito sa naganap na parada dito po sa Liwasang Aguinaldo. Meron po tayong mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor, barangay at kagawad officials mula sa iba't ibang barangay dito sa Cavite, senior citizens at iba pa. Todo gayak po ang mga taong narito ngayon sa Liwasang Aguinaldo. Hinihintay na lang po natin ang pagdating ni DOTC Secretary Mar Rojas dahil nakatakda po alas 7:30 ngayong umaga itong wreath-laying ceremony sa Aguinaldo Tomb. At matapos noon, masasaksihan po natin, magbabalik tanaw tayo dito sa pagwagayway ng ating pambansang watawat. Dito po sa nakikita nyo sa aking likuran, ito po yung balkonahe ng mansyon ng ating unang presidente, si General Emilio Aguinaldo. Dito po iwinagayway ang ating pambansang watawat noong 1898 nang iproklama niya, nang ideklara niya ang kasarinlan ng Pilipinas mula sa mga mananakop na Kastila. So sa mga oras pong ito, nag-aantabay pa rin tayo para mapuno itong Liwasang Aguinaldo. Samantala, silipin po natin ang loob ng mansyon ng mga Aguinaldo. Narito po si Drew at Monica. Alright, thanks Rhea. Game, partner? Ito na, partner. I-tour na natin mga kapuso natin dito sa bahay ni General Emilio Aguinaldo. So unahin na natin itong kinakatayuan natin. Ito mga kapuso, yung bulwagan, kung saan nga daw, partner, ginagawa yung mga meetings sa mga revolusyonaryo. Secret meetings ng mga generals, yung mga revolusyonaryo. Pero talagang kapansin-pansin dyan ay yung nakikita natin ng mga images sa kisame nila. Kwentuhan mo kami, partner. Okay. Now, itong unang image sa ating itaas, kung napapansin nyo, yan yung tinatawag nilang Inang Filipinas. At sa bandang side niya, may nakikita tayong kadena na sabi nila sumisimbolo daw sa pagkakawala nito sa tanikala at siyang, yun nga, sumisimbolize sa freedom ng Pilipinas. Okay. Now, yung second image dito sa bandang gitna ng bulwagan, ayan, nakikita natin ng isang araw na may 8 sinag na sumisimbolo naman dun sa 8 probinsya na nag-undergo daw ng martial law nung panahon ng mga Kastila at siyang nagrevolusyonaryo rin. Kaya pala nakasulat, lay martial, Philippines martial law. Okay, alright. And syempre, ang last sa mga images nga dito sa may kisame, partner, itong ayan, nakikita natin iba't ibang watawat. Nasabi nila, yung 8 watawat daw na yan ay bahagi ng League of Nations. Yung parang United Nations daw ito noong panahon ng mga Kastila, partner. Gusto ni General Emilio Aguinaldo maging part tayo ng League of Nations. Correct. Kaya kung napapansin mo, yung sa gitna, merong empty na flagpole na para daw yan sa watawat ng Pilipinas. Yun. Okay, punta naman tayo ngayon dito. Just a few steps from their dining table. Meron dito, partner. Ito yung sinitulugan ni General Emilio Aguinaldo. Now,
Ibibida natin dito yung mga lihim na lagusan, yung mga secret passageways. Actually, yung isa, sa sobrang secret, dinaanan na natin. Asan? Asan? Doon. Balik tayo doon. Wala doon. Balik tayo dito. Yan! Pakita namin sa inyo, ha. Ito po. Pakita na po natin. Ito, yan. Panlagayan niya ng sombrero. Tapos pagbubuksan natin to, lalabas tayo doon. Dito. Tara. Ipakita natin yung dulo ng passage. Yung dulo ng passage. See? Yan. Asaan? Ayun! Dito tayo lalabas. Sarado daw. Ayun. Ayan, bukas. Ang galing. O, diba? Right. Akala ko parang lalagyan lang nga ng mga gamit sa labas, cabinet na partner, pero lagusan pala siya. So that's one secret passageway. Isang lagusan yan. Punta tayo ngayon, lapit tayo ngayon sa, syempre, bida dito. Ano? Ang kama ni Emilio Aguinaldo. I love it. Ang ganda. At ito, nakikita nating damit. I heard talagang sa kanya daw yung partner. That's right. Medyo makapal-kapal. Ito medyo mainitid sa Cavite. Punta naman tayo sa pangalawang lagusan. Usually, sorry, nakasara talaga to. Kala mo parang walk-in closet. Okay ba ako At dito? nagsalamin pa talaga. Pasok. Yan, pwede na siyang lumabas dito sa likuran ng kanyang bahay. At Ayun. ang aking favorite partner, hindi dito sa banyo dahil meron siyang parang jacuzzi. May bathtub na. Oh, May jacuzzi, bathtub siya. Okay, hindi po dyan. Pero, ang kala nilang isang walk-in closet din. Pero, puntahan pala Ay, tingnan ng natin. swimming pool. Now, bakit nga ba napakaraming lagusan ni Emilio Aguinaldo? Dahil syempre, gusto niyang umiwas kuminsan papunta sa kanyang kwarto, ayaw niya makakita ng tao, or syempre para sa kanyang protection. Protection na rin, di ba, partner? Pero, bukod dito sa pinuntahan natin, meron silang very interesting na balcony dito, eh. Alam mo anong pangalan? Ano pangalan, partner? Balcony of Sinners. Balcony of Sinners. Oo. Bakit tinawag na Balcony of Sinners, partner? Hindi sila dyan nagkukumpisal. Hindi naman Hindi, ganun. hindi. Oo, pero kasasabi nila, dyan daw madalas na bubuo yung mga plano ng mga revolusyonaryo, kaya yan tinawag na Balcony of Sinners. Partner, alam mo, napakadami natin pwedeng i-feature dito. Pinakita lang namin sa inyo yung 3 secret passageways. Marami pang secret passageways na i-feature namin mula dito sa Kawit, Cavite. Balik muna tayo sa studio, guys. Alam pa dito? Ito. Vault nga. Diyan, tinatago yung pera. Bahagi sa ating pagdiriwang. Mga kapuso, puntahan po muna natin ang aksidenteng naganap po ngayon sa may flyover naman ng EDSA Quezon Avenue sa may southbound lane, kung saan nakikita po natin sa ating monitor na may nakabalandrang malaking bus po yan, na nakabalandra dyan sa may southbound lane pagka lampas lang po yan ng flyover papunta naman ng Makati. At kasalukuyang nagdudulot po yan ng labis na traffic sa area na yan. At ito nga ho, babala sa lahat po ng tatahak, pababa naman sa may Quezon Avenue flyover dyan po sa EDSA papuntang Makati. Matindi po ang trapiko ngayon dahil na rin sa nakabalandra na aksidenteng bus sa may southbound lane. Kung kaya't inaasahan po na mukhang lalo pang titindi ang daloy ng trapiko sa area na yan. Kung kaya't maghanap na ho tayo ng alternatibong